taga Luzon. Bakit? Bakit po? Si Raja Sulaiman merong tatlong asawa sa lahing Bulkiah, sa lahing Hasan at Urijal. Yung asawa niya, yung sa kanyang tatlong asawa, mula sa Hasan family, Urijal, na kapag meron siyang anak naman isa mula sa tatlong asawa ni Raja Sulaiman, yung sa isang asawa nila mo sa tatlo, nagkaroon siya ng anak ng pangalan si Prinsipe Alimuddin Urijal ni Tagian. Ni Tagian. O Alimuddin Urijal, mula sa nanay niya yung middle name niya. Okay. Ito yung anak ni Raja Sulaiman. Ngayon si Prinsipe Alimuddin Tagian, nakapag-asawa naman ng tatlo. Bakit? Hindi ba? Tatlo. Di ba? Nagpapahiwatig talaga Muslim noon, di ba? Tatlo. So, isa sa mga dalawang asawa ni Prinsipe Urijal Alimuddin, Muslim, nanggaling sa lahing Bulkiah, Sultanate. Kumbaga intermarriage na roon na Luzon at saka Mindanao may intermarriage. Subhanallah. So isa sa mga asawa niya sa tatlo, itong si Alimuddin, Prinsipe Alimuddin, ay si anak ni Gustavus. Ang pangalan Maria Elizabeth de Overbeck. Panahon na ng Kastila yun 15th century na. So dito nang galing yung mga lahi, yung mga lahing mayayaman dito. We can mention ang mga pangalan, although hindi sila aware, pero ito yung nakalagay na mention sa history. Yung mga lahing Madrigal, lahing Benitez, lahing Rojas. Lahing Rojas, lahing Dangwa. At ngayon napapakinggan pa rin natin yan, mga kilalang mga Doña Josepa. So, mga kilalang mga apelyido. Naiba na kasi mula nga doon sa asawa ni Alimuddin, Prinsipe Alimuddin, kay Maria Elizabeth de Overbeck. Si Maria Elizabeth de Overbeck ay anak ni Gustavus, na kung saan siya yung namamahala ng itong Borneo Company na nagkagulo ngayon, na inupahan nila sa Sultanate of Sulu itong Sabah during ng kanilang time. Kaya nga nagpo-prove itong Sabah talagang sa Sultanate of Sulu, dahil maging si Gustavus at saka si Alfred Dent ay nangungupa doon sa Sultanate of Sulu. At recorded pa yan? Oo, recorded yan. Sinabi pa padjak. Ang padjak ay sangla. Pero sa kanila, wala silang napiling salita na tama. Yung padjak sa salitang tausog ay sangla yun. Pero ang ibig nilang sabihin ay kumbaga rent, upahan ng ganitong halaga. Kaya naman yung constitution natin na yan na 1973 at 1987, originally yung 1973 constitution, sinabi roon, with all territories from which the Philippine according to history and legal rights. May na-mention doon history kahit i-research nyo mga kaibigan. Recorded pa. I-research nyo po yan, yung constitution natin 1973, mayroon po nakalagay, mayroong true historical right and legal right yung ating territory. Pagdating ng 1987 Constitution, wala na yung salita na yon. Bakit kaya? Wala na. Kasi nagkaroon ng CONCON, di ba? Nagkaroon ng Constitution Amendment during the time of Cory Aquino. At ito po ay malalim pagtalakay natin ito. Huwag muna tayo medyo politika yan eh. Sige po. Mga dahilan. Doon muna tayo sa katotohanan ng ating reliyon. Yun po. So, brother, baka nakuha ko na lahat yung oras. Inshallah, sinasabi natin. Napakaganda. Oo. Sinasabi natin nga, Muslim talaga ang Islam ang ating relihiyon. So sa Islam po, maraming, hindi lang sa Pilipinas ang dapat pag-usapan, sa buong mundo, di ba? Sa buong mundo. So kapag sa buong mundo ang pag-usapan natin ng Islam, sino ba yung henerasyon sa buong mundo? Unang-una si Propeta Adam. Yes, Propeta Adam, Propeta Enoch, Propeta Noah, Abraham, Ismail, Isaac, Saleh, Hud, Moses. And then pumunta na tayo sa baba ng mga Israelita. Dumating si Jesus, Jesus Christ, anak ni Maria. And then after Jesus Christ, more than 600 years, kung hindi ako nagkakamali ang pagitan nila, di ba? Yes, 600 years na po. Ito nga, nilabas po ng Allah ang prophet, ang henerasyon natin ngayon, na kung saan ang Prophet Muhammad sa kanyang henerasyon. So dito po siguro tatalakay tayo isa sa mga henerasyon na yon. Most probably henerasyon ni bago dumating ang Propeta Muhammad, ang henerasyon ni Isa alayhis salam, para naman may compare natin sa ating mga kababayang hindi pa Muslim, para malaman nila yung kasaysayan ng Jesus na anak ni Maria. Inshallah. Mashallah, mashallah. Go ahead, Brother Jamil. Yes, alhamdulillah. Bakit no po natin tinatalakay yung ginawa na
ipinaliwanag ni Ustad, ibinabalance at kinukumbine lang po natin yung kasaysayan sa panahon ng bansa natin, kung ano ba talaga ang relihiyong nauna at kung ano rin yung relihiyon na mga nauna pa sa ating henerasyon by year and by decade. Opo. So, totoo naman, ang banal na Quran ay nagsasaysay na binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang mga tao ay isang nasyon lang na paniniwala, isang paniniwala lang. Katulad na mababasa natin sa Suratul Baqarah 213. Brother, pakibasa nga sa original na salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Yes, opo. Sadaqallahul azim. Ang ibig sabihin po nito sa English,